Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Boys Key Gaming. Yo! So, for today's video natin guys, mga tips and guides. Yun, so, una sa lahat guys, syempre yung level cap. Yan. So, hindi na kayo mababahala na maiwan no, sa level. So, syempre iba sa atin may mga work. Yan, So dito day 1 kasi hanggang level 20 lang guys. So then day 2 level 26 and day 3 hanggang level 30 no. So pwede pang humabol yung mga makakahabol pa guys. Yan. So yun yung una natin. And then next natin, second yung dailies. So dito yung makikita sa may season. Yan, ito yung mga daily quest natin guys. Yan, so kailangan mo siya mag team up dungeon, elite or arcane rim. Yan, tas yung reputation event. Ito guys, marami nagtatanong kung ano tong reputation event. Dito yan guys, lahat ng may bilog na icon dito. Yan, tulad nito saka ito. Yan yung mga reputation event. So, kailangan nyo siyang tapusin, guys. Yan. So, pag natapos nyo yan, guys, may mga ma-open din kayong mga rewards. Yan. So, kasama siya sa dailies, no? Saka Universal Hall. Yan. Ito. So, meron yan stage 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, sa akin, natapos ko naman na yan. And then next yung Dark Invasion map. So ito since bago to guys. And yung Spend Vigor Collection or Craft. Yan. So ito weekly naman to guys. So ito Battleground tuwing 10 PM. So next natin. So dito tayo guys sa crafting. Yan. So meron tayo ditong energy na 300. So every 15 minutes makakakuha ka ng 1 point lang no. So medyo magastos kasi yung energy. Yan. Tulad dito 10 energy kagad ang magagamit natin. And dito 15. Pero dito kasi wala kang makukuhang proficiency no. So kailangan mo mag-craft ng maraming ganito guys para mag-gain ng proficiency. So yung proficiency na yun kakailanganin mo naman para makapag-craft ng mga higher craftable guys. Yan. So yung mga materials pwede nyo naman siya i-click, then click nyo lang yung source. Yan. So mapupunta na kayo kung saan nyo pwede siyang mabili guys. Yan. Then ito. Yan. Pwede kang bumili sa trade center or mag-collect guys. So dadalhin kayo niyan sa ano, kung saan pwede makapag-mine or makuha no. Yan. So ito yung pang ano nyo guys, pang collect ng minerals. So dito may source naman dito guys, pwede nyong bilhin guys. Yan. So kailangan nyo lagi itong maubos. Yan. Para hindi masayang yung energy guys. So baka kasi mamaya pag puno na hindi nyo pa nagagamit, sayang yung oras no. So pwede kayong maiwan sa pagka-craft. And then pwede naman kayong magpalit ng crafting. Ayan. So pwede kayong lumipat kaso balik 0. Yan. Tapos pwede ulit kayong bumalik. Yan. So ito makikita nyo dito sa artisan 11%. So pagka ganon kakaunti lang yung pumipili ng gantong pag-produce no or yung pag-craft. So ibig sabihin pwedeng mas mahal yung mga
product nila kasi kakaunti lang yung gumagawa. So mas maganda rin kung piliin niyo yung mga maliliit lang yung nagka-craft para mas mabenta sa market. Yan. So sa mga nagtatanong kung paano magpalit ng crafting nila. So dito guys, artisan study. So pwede kang lumipat guys. Yan. So may bayad lang siya ng 2,000 silver. So dito naman sa alchemist. Yan, ganun din. So pero mas maganda kung naka-focus kayo sa isang crafting para ma-unlock niyo yung pinakamataas na craft nila guys. Yan. So dito forge. So ayun lang guys. So next natin is yung market. Yan. So ayun nga, tulad ng sabi ko guys, kung kakaunti yung nagka-craft ng ganong item or mga equipments or materials, so mas mahal nyo siya mabebenta guys. So mas maaga guys, pwede nyo siyang mahalan ng presyo guys, kasi kakaunti pa lang yung gumagawa, no? Kasi pag tagal medyo maramihan na yan, so magmumura yung items. Yan. So yan. Yan. Tulad nito guys. So ang una kasi nakapagbenta pa ako nito ng 40 gold. So ngayon nasa 15 na lang yung price niya kasi medyo dumadami na yung bumibili ay gumagawa. So dito yan sa materials. Example lang to guys. Ayan. So ayan. Minimum unit price. So medyo marami na kami nagbebenta, no? Unlike nung first day, ako lang ang nagbebenta. So nakapagbenta pa ako ng around 40. So ganun din sa mga equipments. So kung kayo nauna sa mga pagkuha ng mga equipments, pwede nyo siya mabenta ng mas mahal or max price, no? So yun. Next naman natin guys, yung sa guild. So maghanap kayo ng mga guild or pwedeng masalihan, no? So meron kasi ditong warehouse. Yan. So pwede kayo mag-keep dyan. Or di ko lang sure kung pang sayo lang to or pati guild members baka makuha ng guild member, no? Pero kasi dito may 3 times ka lang every week na makapag-withdraw and 5 times sa pag-deposit. Yan. So market, ayan, guild shop. So meron siyang dungeon. Ayan. So yun yung mga meron sa guild guys. So mas madali din makahanap ng party kapag meron kang guild, no? Sa mga guild members. So yun. Then idagdag ko na din yung sa competition conquer. Yan. So 2 beses lang siya sa kada araw. Yan. So ito guys, mahalaga to guys. Upgrade ng military rank, no? So dito yan sa may check natin dito. Ito, military rank. Kasi kada promotion mo guys, may dagdag stats yan guys. Pang PVP. Yan. So, yan. Makikita nyo naman kung saan pwedeng makuha. Yan. So, sa mga nagpi-PVP dyan guys. So, kailangan lagi nyong gagawin to guys. Yung battleground saka arena.
So, yun. So, meron naman din dito guys. Pwedeng bilhin kung sakaling gusto nyong or kung may gusto kayong bilhin guys. Pagdating naman sa skills guys, yung iba nahihirapan pumili ng i-build nila guys. Yan. Dito sa may talents. So, dito kasi meron naman auto build naman na guys. So, pili muna kayo dito kung alin ang gusto nyo guys. And then, sa recommended, meron ditong naka-select na kagad guys. So, kung sa poise, kunwari sa akin, sa kanin. So, pwede mo tong i-enable. So, lahat ng talents niya, naka-build sa gantong set ng skills guys. So, dito. So, tingnan natin sa talents. So, ito yung mga priority niya. So, nakaset na kagad siya guys. Yan. So, kung magto-twin blade slash ka naman or kung ano man yung sa skill nyo, yan, pwede naman kayo magpalit-palit dyan guys. Yan. Napapalitan yung build niya. So, ganun din pag nagpalit ka ng skills. Yan. So, dito. Yan. Pwede nyo rin siyang i-set sa ganyang build. So, kusa na siya guys. So, ayun. Pero nasa sa inyo pa rin kung paano kayo magbi-build guys. Siyempre, medyo vital kasi to pagdating sa mga dungeons and PvP. Yan. So, dapat kabsaduhin nyo yung mga skills nyo guys. Yan. Saka yung mga rotations. Since sa skill naman may recommended dito, nandito yung mga kung paano nyo gagamitin yung skills. Yan. So, ito yun. Kung paano yung combo nya guys. So, basahin nyo lang. So, ayun na. Sa skills. Pagdating naman guys sa equipments. Yan. So, pwede kayo makapag-inlay ng gems. And then, dito kasi sa mga dungeon may mga requirements na parang tier ng equipments nyo guys. Battle equipments. Itong 60. Yan. Ito 50 naman dito. Dito yan makikita guys. Yun yung mga recommended. Parang power na something. So dito yan makikita guys. So kung matataas yung equipments nyo guys. So para siyang rating ng equipments. Yan. Ito nalulot lang naman yan guys. So pwede ka rin mag-craft. Pag yung naka-craft mo, alam ko pwede mo siyang maibenta sa market. So ayun. So mas mataas yung rating, parang mas malakas ka ganun. So syempre depende pa rin sa stats na nakukuha mo guys. Yan. So, eto different ano naman to guys. Kung nakadepende pa rin sa build ng skills mo. Yan. Medyo complicated siya pagdating sa mga stats. Yung pagdating naman sa mga dungeons, yan. So, pwede kayo magbasa dito guys ng mga guide sa mga skill ng boss. Yan. So, para malaman niyo yung mga mechanics ng bawat boss. Ayan. So, kung meron kayong hindi maintindihan, so, pwede nyo basahin yan, guys. Lahat naman yan, merong ganyan. So, mechanic. Ayan. Boss skills. Ayan. So, next ko lang din yung, i-add ko lang din yung sa settings, no? So, dito pwede nyo tanggalin yung mga ibang ayaw nyo makita guys. Yan. So uncheck nyo lang. So meron ditong auto reject. Yan. Tapos minsan kasi meron ditong yung lumalabas sa screen yung mga message. So pwede nyo siyang i-uncheck guys. Kung ayaw nyo mag autoplay or play bullet sa screen nyo guys. Yan. Ito yun.
So, ayun lang guys for today's video natin. So, enjoy the game guys. Yan. So, shoutout muna sa mga kaguild ko sa Kontrabida. Kay Boss Boy Linaw. Yo! So, hanggang sa muli. Paalam. Wow! Nakakatakot no? Astig.